Isang gabi, ako ang prinsesa ng Montellano na kinaiinggitan ng lahat at tinitingala sa pinakamataas na pedestal. Kinaumagahan, ako na si Bella, ang babaeng walang pangalan, walang tahanan, at tinutugis ng sarili kong pamilya. Kinuha nila ang aking yaman, ang aking dignidad, at ang gamot ng aking amang naghihingalo sa ospital. Pero nagkamali sila ng kinalawan. Hindi nila alam na sa bawat pagpunas ko ng sahig bilang isang alipin, ang kinikinis ko ay hindi ang tiles, kundi ang patalim ng aking pagbabalik. Handa na ba kayong makita kung paano lumaban ang isang babaeng walang-wala? Huwag ka nang mag-aksaya ng luha, Arabella. Hindi bagay sa isang magnanakaw ang umiyak. Ang tinig na yon ay malamig. Mas malamig pa sa hanging humahampas sa labas ng ospital. Nanatili akong nakaluhod sa makintab na sahig ng hallway. Ang aking mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa tindi ng pagkabigla. Sa aking mga kamay ay mahigpit kong yakap ang isang maliit na kahon na naglalaman sana ng regalo ko para sa ika-60 kaarawan ni Papa. Isang relos na pinag-ipunan ko gamit ang sarili kong sweldo bilang trainee. Dahil gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero ngayon, tila gumuho ang lupa sa ilalim ko. Inangat ko ang aking mukha upang tingnan ang babaeng nakatayo sa harapan ko. Si Tita Miranda. Ang babaeng tinuring kong pangalawang ina sa loob ng 10 taon ay nakatingin sa akin ngayon na parang ako ay isang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Wala na ang nangiti niyang matamis tuwing may family dinner. Wala na ang malambing na boses tuwing humihingi siya ng pabor kay Papa. Ang natira na lamang ay ang tunay niyang anyo, isang halimaw na nag-aabang ng tamang pagkakataon para manakmal. Tita, si Papa. Ang boses ko ay basag at halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Kailangan ko siyang makita. Please, hayaan niyo akong pumasok sa ICU. O isang matalim na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Inihagis niya sa aking harapan ang isang tumpok ng mga papel. Ang mga pahina ay kumalat sa sahig, humalo sa alikabok. Basahin mo, utos niya. Ang boses ay puno ng lason. Iyan ang resulta ng DNA test. Hindi ka anak ni Emilio Montellano. Isa ka lang ampon na pinalaki sa luho. At ngayon, napatunayan na ng audit team na ninanakawan mo ang kumpanya. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng paulit-ulit. Ang mundo ay umikot. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Papa. Anak niya ako. Sigaw ko, pilit na tumatayo upang labanan ang kasinungalingan. At wala akong ninanakaw. Alam niyo yan. Ngunit hindi siya natinag. Sininyasan niya ang 2 gwardiya na lumapit. Ang mga braso ko ay agad na hinablot ng mga lalaking ito na dati ay binabati ako ng "Good morning, ma'am" tuwing umaga. Ngayon, ang kanilang mga hawak ay mahigpit at walang galang, tila ba ako ay isang kriminal na nahuli sa akto. Ilabas niyo ang babaeng yan. Utos ni Miranda nang hindi man lang kumukurap. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak muli sa Montellano Medical Center o sa kumpanya. Wala na siyang karapatan sa kahit ano. Kaladkad nila ako palabas ng emergency exit. Nagpupumiglas ako. Sumisigaw ng pangalan ni Papa. Umaasa na baka marinig niya ako. Baka magising siya mula sa koma. At ipagtanggol ako gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero ang tanging sumagot sa akin ay ang malakas na huni ng hangin at ang hagupit ng bagyo na naghihintay sa labas. Itinulak ako ng mga gwardya palabas ng main entrance. Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa basang semento. Ang regalo para kay Papa ay tumalsik mula sa aking kamay, gumulong sa kalsada at nadurog sa ilalim ng gulong ng isang humahagibis na sasakyan. Kasabay ng pagkadurog ng relos na yon ay ang pagkadurog ng puso ko. Ang ulan ay bumuhos ng walang awa, tila nakikiramay o kaya ay nanunuya sa aking sinapit. Ang tubig ay humalo sa aking mga luha. Pinalalabo ang aking paningin.
Ang suot kong eleganteng bestida na kulay pula, na pinili pa naman ni Papa para sa party kanina, ay basang-basa na at punit sa laylayan. Ang lamig ay tumagos hanggang sa aking buto. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinipilit kong tumayo. Tumingin ako sa salaming pinto ng ospital. Nakita ko si Tita Miranda sa loob, tuyo, mainit at nakangisi habang pinapanood ang paghihirap ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang blinds, tinatakpan ang huling silip ko sa mundo na dati ay akin. Papa! Bulong ko sa kawalan. Ang sakit ay hindi sa mga sugat sa aking tuhod, kundi sa katotohanang mag-isa na ako. Walang pera, walang telepono, walang pangalan. Sinubukan kong humakbang, pero ang takong ng aking sapatos ay bumaon sa putikan. Sa sobrang galit at desperasyon, tinanggal ko ang mamahaling sapatos, ang simbolo ng aking pagiging Montellano, at inihagis ito sa dilim. Tumakbo ako ng nakayapak sa magaspang na aspalto. Ang bawat tapak ay nagdulot ng hapdi. Ang bawat bato ay tila tinik na tumutusok sa aking talampakan. Pero hindi ko ininda. Kailangan kong humanap ng tulong. Kailangan kong tawagan si Attorney Gozon, ang abogado ni Papa. Narating ko ang isang waiting shed sa tapat ng isang appliance center. Nagsisiksikan doon ang mga taong naghihintay ng masasakyan pauwi. Nagtatago mula sa bagyo. Walang pumansin sa akin. Isang babaeng gusgusin, basang-basa at nanginginig sa sulok. Sa loob ng appliance center, ang mga nakahilerang telebisyon ay biglang nagpalit ng programa. Breaking news! Napako ang tingin ko sa screen. Ang mukha ko, isang larawan na kinuha noong debut ko, nakangiti at walang muwang, ay terpampang sa buong bansa. Ang headline sa ilalim ay kulay pula at matingkad. Daughter of tycoon, wanted for qualified theft and attempted parricide. Nanigas ang buong katawan ko. Parricide? Pagtatangka sa buhay ng sarili kong ama? Grabe naman yang babaeng yan. Komento ng isang ale sa tabi ko habang itinuturo ang TV. Mukhang anghel, pero demonyo pala. Ninakawan na ang kumpanya. Gusto pang patayin ng tatay para makuha ang mana. Dapat dyan makulong habang buhay. Sagot naman ng lalaking kasama niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing ako yan. Ako si Arabella at hindi totoo ang sinasabi nila. Pero walang boses na lumabas. Ang takot ay bumara sa aking lalamunan. Kung magpapakilala ako ngayon, kung pupunta ako sa pulis, siguradong nakahanda na ang mga ebidensyang peke ni Miranda. Wala akong laban. Wala akong kakampi. Dahan-dahan akong umatras palayo sa liwanag ng tindahan, palayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Ang dilim ng gabi ang tanging yumakap sa akin. Napaupo ako sa isang madilim na sulok sa ilalim ng tulay, yakap ang aking sarili upang mapigilan ng panginginig. Ang tiyan ko ay kumalam, isang paalala na hindi pa ako kumakain simula kaninang tanghali dahil sa abala sa paghahanda ng party na hindi naman natuloy. Ang party na naging bangungot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Tumingala ako sa langit na walang bituin. Ang mga patak ng ulan ay patuloy sa paghataw sa bubungan ng tulay, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila nagbibilang ng mga segundong lumilipas habang ang ama ko ay nasa bingit ng kamatayan sa kamay ng isang ahas. Ganito na lang ba? Dito na lang ba magtatapos ang kwento ni Arabella Montellano? Bilang isang wanted na kriminal na namamatay sa lamig sa ilalim ng tulay, pinahid ko ang tubig at luha sa aking mukha gamit ang likod ng aking maruming palad. Ang hapdi ng mga sugat sa paa ko ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang nag-aalab na apoy sa gitna ng aking nanginginig na kalamnan. Hindi pa tapos. Kung gusto nilang palabasin na patay na si Arabella Montellano, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Mamamatay si Arabella ngayong gabi. Pero bukas, may ibang isisilang mula sa abo.
Ang unang sinag ng araw ay tumama sa aking mukha, ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa, kundi ang hapdi ng katotohanan. Nakaupo ako sa gilid ng isang bangketa, yakap ang aking mga tuhod, habang pinapanood ang paggising ng Maynila. Ang siyudad na dati kong tinitingnan mula sa bintana ng aking air-conditioned na kwarto ay iba pala ang amoy at itsura kapag ikaw ay nasa ibaba. Amoy usok, amoy pawis, at amoy ng desperasyon. Sa aking palad ay mahigpit kong hawak ang huling alaala ng aking nakaraan, ang sapphire ring na bigay ng aking ina bago siya pumanaw. Ito na lang ang natitira sa akin, ang huling piraso ni Arabella Montellano. Tumayo ako, kahit nanginginig ang mga binti, sa gutom at pagod, at naglakad patungo sa isang pawn shop na kakabukas pa lamang. Ang tunog ng bell sa pinto ay tila hudyat ng aking tuluyang pagbagsak. 3,000 lang ang kaya kong ibigay diyan, miss, sabi ng matandang lalaki sa likod ng rehas na bakal, ni hindi man lang tumitingin sa akin ng diretsyo. Pero sir, nanginginig ang boses ko. Sapphire po yan. Galing pa yan sa Europe. Ang halaga niyan ay higit pa sa... Tingnan mo nga ang itsura mo. Putol niya sa akin. Sabay ituro sa aking gusgusin na damit at magulong buhok. Wala kang papel para diyan. Sa itsura mong yan, baka nakaw lang yan. Kunin mo ang 3,000 o umalis ka na. Napalunok ako. Ang pait ay gumapang sa aking lalamunan. 3,000 para sa singsing na kasing halaga ng buhay ko? Pero narinig ko ang pagkalam ng aking sikmura. Wala akong pagpipilian. Dahan-dahan, tila binabaklas ang sarili kong puso. Inabot ko ang singsing. Nang dumampi ang malamig na pera sa aking palad, naramdaman kong tuluyan nang namatay ang prinsesa sa loob ko. Gamit ang barya-baryang nakuha ko, naghahanap ako ng matutuluyan. Napadpad ako sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang nahanap ko ay isang maliit na kwarto na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang init sa loob ay tila impyerno at ang amoy ng imburnal ay tumatagos sa manipis na dingding. Pero may bubong ito at may kandado ang pinto. Sapat na yon. Dito magsisimula ang aking pagbabalat kayo. Humarap ako sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang pagod, takot, pero may apoy sa mga mata. Kinuha ko ang isang pares ng gunting na nabili ko sa bangketa. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang bawat paglapat ng talim ng gunting sa aking buhok ay parang pagputol sa bawat koneksyon ko sa aking nakaraan. Ang mahahaba at makikintab kong buhok na dating inaayos ng mga sikat na stylist ay isa-isang bumagsak sa maruming sahig. Kasabay nitong nalaglag ang aking pride, ang aking vanity, at ang aking pagiging Montellano. Nang matapos ako, ibang tao na ang nasa salamin. Maikli na ang buhok ko, halos hanggang balikat na lang at hindi pantay-pantay. Nagpahid ako ng kaunting uling sa aking leeg at braso upang magmukhang mas maitim at duni. Isinuot ko ang isang makapal na salamin na nabili ko sa ukay-ukay para itago ang hugis ng aking mga mata. Wala na si Arabella, bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay matatag kahit basag ang aking puso. Ikaw na si Bella Reyes, walang pinag-aralan, walang yaman, walang nakaraan. Sinimulan kong praktisin ang bago kong pagkatao. Yumuko ako sa harap ng salamin, pinag-aaralan kung paano paliitin ang aking sarili. Opo ma'am, sorry po sir, hindi na po mauulit. Inulit-ulit ko ang mga katagang yon hanggang sa maging natural na sa aking dila ang lasa ng pagpapakumbaba. Ang bawat po at opo ay parang pait na kailangan kong lunukin. Pero ito ang magiging sandata ko, ang pagiging invisible. Kinabukasan, suot ang isang kupas na t-shirt at pantalon. Nagtungo ako sa agency na nagre-recruit ng mga janitress para sa Montellano Group. Alam kong mapanganib bumalik sa lungga ng Leon.
Pero ito lang ang paraan para mabantayan ko si Papa at makahanap ng ebidensya laban kay Miranda. Ang pila ay mahaba, puno ng mga babaeng tulad ko, naghahanap ng kahit anong trabaho para may maiuwing pagkain sa pamilya. Nang tawagin ang pangalan ko, pumasok ako sa opisina ng recruiter nang nakayuko. Bella Reyes? Tiningnan ako ng recruiter mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. High school graduate ka lang? Walang experience? Opo, sir. Sagot ko. Pilit na tinatago ang aking matatas na Ingles at ang aking kaalaman sa business management. Masipag po ako. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Kahit maglinis ng inidoro, kahit magbuhat ng basura, kailangan ko lang po talaga ng pera para sa may sakit kong tatay. Hindi iyon kasinungalingan. Iyon ang pinakamatapang na katotohanan na nasabi ko. Napataas ang kilay ng recruiter. Mukha ka namang disente kahit paano. Sige, tanggap ka na. Night shift ang ibibigay ko sa'yo. Urgent ang pangangailangan sa main building ng Montellano. May mga nag-resign daw na janitress dahil sa management issues. Management issues. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang kalupitan ni Tita Miranda. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako papasok sa employee entrance ng building na pag-aari ng tatay ko, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Suot ko ang uniformeng kulay abo na maluwag sa akin. Sa dibdib ko ay nakasulat ang pangalang Bella. Dumaan ako sa security check. Si Manong Rico, ang guard na kilala ko mula pagkabata, ay nakatingin sa akin ng matagal. Bumilis ang tibok ng puso ko. Huwag kang titingin, Manong. Huwag mo akong makilala. Yumuko ako at nagkunwaring inaayos ang aking sapatos. Huminga siya ng malalim, tila may gustong sabihin, pero sa huli ay winagayway niya ang kanyang kamay. Pasok na, Day. Mag-ingat ka sa loob. Nakahinga ako ng maluwag. Nakalusot ako. Pero ang kaluwagan na yon ay panandalian lamang. Sinalubong kami ng head supervisor, isang babaeng may matinis na boses at masungit na mukha. Ikaw, Reyes. Turo niya sa akin. Dahil bago ka, sa'yo ang pinakamabigat na trabaho. Kulang kami ng tao sa ikatlong floor. Executive offices. Nanigas ako. Ang ika-30 floor. Ang opisina ni Papa. Ang opisina kung saan ako lumaki. Po? Sa taas po? Nauutal kong tanong. Ayaw mo? E di umuwi ka. Bulyaw niya. Hindi po. Gagawin ko po. Mabilis kong sagot. Sumakay ako sa service elevator, yakap ang mop at timba na ngayon ay mga bago kong kasama. Habang umaakyat ang elevator, parang bumabaligtad ang sikmura ko. Nang bumukas ang pinto sa ika-3 floor, agad akong sinalubong ng pamilyar na amoy ng mamahaling leather at orchids, ang paboritong bulaklak ng aking ina na lagi naming dinidisplay dito. Ngunit ngayon, iba na ang aura ng lugar. Malamig. Nakakatakot. Naglakad ako patungo sa main office. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Nakita ko siya. Si Tita Miranda, nakaupo sa swivel chair na dati ay pagmamay-ari ni Papa. Nakataas ang kanyang mga paa sa mahogany desk. Hawak ang isang baso ng wine at tumatawa habang kausap ang isang tao sa telepono. Oo naman, darling, sabi ni Miranda. Ang boses niya ay tumutusok sa puso ko. Wala na ang sagabal. Yung matanda, gulay na. Yung anak naman siguro namamalimos na yon sa kalsada ngayon. Napakuyom ang aking mga kamao sa hawak kong mop handle. Ang galit ay gumapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking ulo. Gusto ko siyang sugurin. Gusto ko siyang hilahin mula sa upuang iyon. Hoy! Janitress! Napapitlag ako. Nasa likuran ko na pala ang supervisor. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pumasok ka na at linisin mo ang kalat ni Ma'am Miranda. May natapon daw na wine sa carpet. Bilisan mo. Itinulak niya ako papasok. Napatingin si Miranda sa akin. Saglit na nagtama ang aming mga mata.
Sa likod ng makapal na salamin at maitim na makeup, nagdasal ako sa lahat ng santo na sana ay hindi niya makita si Arabella. "Good evening po, ma'am," sabi ko. Ginagaya ang boses na pinraktis ko sa harap ng basag na salamin. Yumuko ako ng mababa. Sobrang baba na halos humalik na ako sa sahig para itago ang nangingilid na luha ng puot sa aking mga mata. "Linisin mo yan," utos ni Miranda, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin bilang tao. Itinuro niya ang mantsa ng pulang alak sa puting carpet. Kasing pula ng dugo, kasing pula ng galit na nararamdaman ko. "At siguraduhin mong walang maiiwan na bakas, kundi sisibakin kita agad." Lumuhod ako sa paanan ng babaeng sumira sa buhay ko. Inilabas ko ang basahan. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong magpunas. Ang amoy ng mamahaling disinfectant at lemon scent ay bumalot sa aking pangamoy habang nakaluhod ako sa harap ng inidoro sa executive ladies room. Dati, pumapasok lamang ako dito upang mag-retouch ng lipstick o ayusin ang aking buhok bago humarap sa board meeting. Ngayon, ang mukha ko ay ilang pulgada na lamang ang layo sa porselanang upuan na dati kong inuupuan. Hawak ang isang basahan na kulay abo na kasing dumi ng tingin nila sa akin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay papalapit. Pumasok ang dalawang empleyada mula sa accounting department. Kilala ko sila. Si Grace at si Karen. Madalas ko silang bigyan ng bonus tuwing Pasko. Dali-dali akong pumasok sa loob ng cubicle at isinara ang pinto. Hindi upang umihi, kundi upang magtago. Nagkunwari akong naglilinis ng tiles habang pinakikinggan ang kanilang usapan. "Grabe talaga yung balita kay Ma'am Arabella, no?" ani Grace habang naghuhugas ng kamay. Ang tunog ng tubig mula sa gripo ay sumabay sa pintig ng aking kaba. "Sinabi mo pa?" sagot ni Karen. "Akala mo kung sinong Santa? Yun pala, nilulustay ang pera ng kumpanya para sa luho niya. Buti na lang napaalis siya ni Ma'am Miranda. Kung hindi, baka bangkarote na tayo ngayon." Napakuyom ang aking palad sa basahan. Ang tubig na pinipiga ko ay humalo sa pait na nalalasahan ko. Wala akong kinuha. Binibigyan ko pa nga kayo ng dagdag na allowance mula sa sarili kong bulsa. Gusto kong buksan ang pinto at sumigaw sa kanila, pero nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ang bago kong kaibigan at ang pagyuko ang bago kong sandata. Nang makaalis sila, lumabas ako ng cubicle. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi ang dating CEO, kundi isang babaeng may salaming makapal, balat na pilit pinaitim ng uling, at mga matang pagod na pagod. Lumabas ako ng banyo bitbit ang timba at mop. Sa hallway, nakita ko siyang paparating. Si Leonardo Cruz, ang lalaking minsang nagpatibok ng puso ko dahil sa kanyang dedikasyon at talino. Nakasuot siya ng navy blue na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang folder na hawak niya. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya napansin ang wet floor sign na nilagay ko. Bumangga siya sa akin. Ang mainit na kape na hawak niya ay tumapon sa kanyang puting polo at sa aking uniforme. Ang init ay tumagos sa aking balat, pero mas masakit ang lamig ng kanyang reaksyon. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ng mukha ko. Para sa kanya, isa lang akong poste na nakaharang sa daan. "Tsk, look at what you did," iritado niyang sabi habang pinapagpag ang kanyang damit. "Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo." "Sorry po, sir. Pasensya na po." Ang boses ko ay garalgal. Pilit na binabago para hindi niya makilala. Yumuko ako ng mababa. Halos halikan ko na ang sahig sa takot na makita niya ang mga mata ko. "Linisin mo yan," utos niya nang hindi man lang naghihintay ng sagot at naglakad na palayo. Para akong hangin na dumaan lang at nagdulot ng abala. Dati, kapag nagkakasalubong kami, ngumingiti siya at nagtatanong kung kumain na ba ako. Ngayon, ako ay isa na lamang mantsa sa kanyang araw.
Lumuhod ako at sinimulang punasan ang kape sa sahig. Ang bawat hagod ng basahan ay tila pagbura sa anumang natitirang pagtingin ko sa kanya. Hindi pa ako natatapos nang bumukas ang pinto ng opisina ni Miranda. Lumabas siya, suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kausap niya ang isang board member. "Don't worry, I have everything under control." Tumatawa niyang sabi. Sa kanyang paghawi ng buhok, ang kanyang hikaw, isang diamond earring, ay natanggal at nahulog. Ang hikaw ay tumalbog sa sahig at gumulong direkta sa basurahan na hindi ko pa naitatapon. Isang basurahan na puno ng tissue, balat ng candy, at tirang pagkain. Napahinto si Miranda. Tumingin siya sa hikaw na nasa ibabaw ng bunton ng basura at pagkatapos ay tumingin sa akin. Isang ngiting mapang-asar ang gumuhit sa kanyang labi. "Ikaw," tawag niya sa akin. "Kunin mo yung hikaw ko." Tumingin ako sa basurahan. "Po? Kukunin ko po, ma'am." Alangan namang ako ang dumampot sa basurahan? Mataray niyang sagot. "Trabaho mo yan. You deal with trash, right? Bagay ka dyan." Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Ito ang sukdulan ng panghahamak. Gusto niya akong makitang nagkakalkal ng basura para sa kanya. Huminga ako ng malalim. Para kay Papa. Para sa gamot. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa basurahan. Naramdaman ko ang lagkit ng mga gamit na tissue at ang lamig ng tirang pagkain. Hinanap ko ang hikaw. Nang mahawakan ko ang malamig na metal at bato, inilabas ko ito. Pinunasan ko ito gamit ang dulo ng aking damit bago iabot sa kanya. "Eto po, ma'am." Kinuha niya ito gamit ang dalawang daliri, tila diring-diri, na nanggaling ito sa kamay ko. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang pitaka. Dumukot siya ng ilang barya, mga tig-5 piso, at inihagis ito sa sahig sa tapat ng aking paanan. Ang tunog ng mga barya na tumatama sa tiles ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. "Here, tip mo," sabi niya nang may halong pangungutya. "Pambili ng sabon. Ang baho mo eh." Tinalikuran niya ako at pumasok muli sa opisina. Isinara ang pinto ng padabog. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa mga barya sa sahig. Ang pride ko ay sumisigaw na iwanan ko yon. "Huwag mong pulutin, Arabella. Huwag kang magpaalipin." Pero naalala ko ang presyo ng maintenance medicine ni Papa. Naalala ko ang gutom na naramdaman ko kagabi. Naalala ko na wala akong karapatang maging maarte ngayon. Ang bawat sentimo ay buhay. Dahan-dahan, habang nanginginig ang aking mga tuhod, lumuhod akong muli. Inabot ko ang unang barya. Mahigpit ko itong hinawakan. Kasunod ang isa pa. At isa pa. Ang bawat pagdampot ko ay parang paglulunok ng bubog. Pero kailangan ko itong gawin. Ito ang halik sa paa ng tadhana. Ang pagtanggap na nasa ilalim ako ngayon upang bukas ay ako naman ang nasa ibabaw. Tumayo ako at inilagay ang mga barya sa bulsa. Bago ako umalis, napansin kong muling bumukas ng kaunti ang pinto ng opisina ni Miranda. Nakita ko siyang may hawak na isang lumang notebook. Ang medical journal ni Papa. Galit na galit niyang pinunit ang isang pahina. Nilukot ito at inihagis sa wastebasket malapit sa pinto bago lumabas ng opisina para pumunta sa elevator. Nang masiguro kong wala na siya at walang tao sa hallway, mabilis akong pumasok. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis na tila sasabog ito sa aking dibdib. Kinuha ko ang nilukot na papel mula sa basurahan. Binuklat ko ito. Ang sulat kamay ay kay Dr. Santos, ang doktor ni Papa. Entry 45. Ang pasyente ay nagpapakita ng improvement. Ang laso na natagpuan sa kanyang dugo ay tumutugma sa putol ang pangungusap dahil napunit ang ibabang bahagi. Nanlaki ang aking mga mata. Lason? Hindi stroke ang nangyari kay Papa. Nilalason siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ulit ang papel.
Kailangan ko itong maitago. Kailangan ko itong, anong ginagawa mo dito? Ang boses na yon ay parang kulog na nagpatigil sa mundo ko. Napalingon ako. Nakatayo sa pintuan si Leonardo. Nakalimutan niya yata ang kanyang briefcase kaya siya bumalik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel na hawak ko at sa akin na nakatayo sa loob ng ipinagbabawal na opisina. Ang tingin niya ay matalim, puno ng hinala. Bakit hawak mo ang papel na yan? Akala ko ba janitress ka lang? Marunong kang magbasa? Humakbang siya papalapit sa akin at sa pagkakataong ito, wala nang matatakbuhan. Ang mga mata ni Leonardo ay tila mga punyal na tumutusok sa aking pagkatao. Sa bawat segundong nakatitig siya sa akin, pakiramdam ko ay unti-unting natutunaw ang aking maskara. Ang papel na hawak ko, ang ebidensya na nilalason ng aking ama, ay tila nag-iinit sa aking palad. Isang lihim na nagbabadyang sumabog at wasakin ang lahat ng aking pinaghirapan. Mabilis kong nilukot ang papel sa aking kamay. Ginagawa itong mukhang walang kwentang basura. Yumuko ako ng mas mababa. Hinahayaan ang aking mga balikat na bumagsak sa isang postura ng takot at pagpapakumbaba. Sir, sorry po. Ang boses ko ay nanginginig. Pilit na ginagaya ang tono ng isang taong walang pinag-aralan. Pinupulot ko lang po yung kalat. Akala ko po kasi may pera sa loob. Pasensya na po, hindi na mauulit. Kumunot ang noo ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, naghahanap ng pamilyar na bakas sa aking mukha. Nakita ko ang pagdududa, ngunit nakita ko rin ang pagkadismaya. Para sa kanya, isa lamang akong janitress na nagkalkal ng basura sa pag-asang makahanap ng barya. Umalis ka na. Malamig niyang utos, sabay talikod. At sa susunod, huwag kang papasok sa opisina ng CEO nang walang pahintulot. Security breach yan. Opo, sir. Salamat po. Sagot ko habang umaatras palabas, mahigpit na yakap ang nilukot na papel sa aking bulsa. Nakahinga lamang ako nang maluwag nang makasakay ako sa jeep pauwi ng Tondo. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Dala ang amoy ng usok at pawis ng mga katabi kong pasahero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang pandidiri na dati kong nararamdaman nung ako ay si Arabella. Sa halip, naramdaman ko ang pagkakapantay-pantay. Lahat kami dito ay pagod. Lahat kami ay may inuuwi ang problema. Pagbaba ko sa eskinita kung saan ako nakatira, sinalubong ako ng ingay ng gabi. Ang mga nag-iinuman sa kanto, ang tunog ng videoke na sintonado ngunit puno ng damdamin, at ang iyak ng mga sanggol mula sa manipis na dingding ng mga barong-barong. Ito ang realidad na hindi ko nakikita mula sa penthouse ng Montellano Tower. Papasok na sana ako sa aking maliit na kwarto nang tawagin ako ng isang pamilyar na boses. Bella? Anak? Ikaw na ba yan? Lumingon ako at nakita si Nanay Luming. Siya ang janitress na matagal na sa kumpanya. Ang babaeng may malalim na mga guhit ng panahon sa mukha ngunit may mga matang laging nakangiti. Nakaupo siya sa harap ng kanyang pinto, naghahain ng hapunan sa isang maliit na mesa. Opo, Nay. Sagot ko. Pilit nang ngumingiti kahit na ang tiyan ko ay kumakalam na sa gutom. Ang mga barya na nakuha ko kanina kay Miranda ay itinabi ko para sa gamot ni Papa. Hindi ako bumili ng pagkain. Halika, sumalo ka na sa amin. Anyaya niya, sabay hawi sa espasyo sa tabi ng kanyang apo na natutulog na sa banig. May sobra pang pritong galunggong at sinangag. Alam kong pagod ka sa biyahe. Gusto ko sanang tumanggi dahil sa hiya. Pero tila may sariling isip ang aking mga paa na humakbang papalapit. Ang amoy ng bawang at pritong isda ay tila ang pinakamasarap na pabango sa buong mundo. Umupo ako sa sahig ng semento. Inabutan ako ni Nanay Luming ng isang pinggan na may kanin at kalahating isda. Pasensya ka na.
Yan lang ang nakayanan, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Delayed na naman daw ang sweldo, sabi ng agency, pero masarap ang sabaw ng kape. Mainit pa. Habang sumusubo ako, naramdaman ko ang pagtutubig ng aking mga mata. Hindi dahil sa init ng pagkain, kundi dahil sa init ng pagtanggap. Bilang CEO dati, pumipirma ako ng mga dokumento tungkol sa sahod, pero hindi ko alam na may mga empleyado palang na-delayed ang sweldo. Hindi ko alam na ang mga taong nagpapanatiling malinis sa kumpanya ko ay naghahati sa kalahating isda para lang mabuhay. Ang pagkain ay bumara sa aking lalamunan kasabay ng matinding guilt. Salamat po, Nay. Bulong ko. Napakabuti niyo po. Ano ka ba? Tawa niya ng mahina. Ganyan talaga dito sa atin. Kapag mayroon, nagbibigayan. Alam mo, noong buhay pa ang asawa ko, si Mang Carding, nagtatrabaho din siya sa Montellano bilang kargador. Proud na proud yun sa kumpanya. Natigilan ako. Mang Carding. Naalala ko ang pangalang yon sa mga report. Isang aksidente sa warehouse 2 taon na ang nakalilipas. Case closed. Walang compensation dahil lasing daw ang empleyado. Si Mang Carding po? Tanong ko, maingat. Bumuntong hininga si Nanay Luming at nakita ko ang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Sabi nila, lasing daw siya ng mahulugan ng mga kahon. Pero kilala ko ang asawa ko, Bella. Hindi umiinom si Carding kapag may trabaho. May nakita siya noon. May nakita siyang mali sa warehouse. Sabi niya sa akin bago siya mawala. Luming, kapag may nangyari sa akin, hanapin mo ang kahon sa section 4. May iniwan ako doon. Nanlaki ang mga mata ko. Isang ebidensya. Bakit hindi niyo po kinuha? Tanong ko. Paano? Janitress lang ako. Bawal kami sa warehouse, malungkot niyang sagot niyang. At natatakot ako. Baka pati ako mawala at wala nang mag-aalaga sa apo ko. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay Luming. Ang palad niya ay magaspang, puno ng kalyo, mga kalyo na nakuha niya sa paglilinis ng kumpanyang pag-aari ko. Ang kumpanyang nagpabaya sa kanya. Sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko. Itatama ko ito. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Mang Carding at kay Nanay Luming. Matapos kumain, lumabas ako sandali para magpahangin. Nakita ko ang isang asong kalye na payat, nanginginig sa gilid ng kanal. Dinukot ko ang kapirasong tinapay na itinabi ko sana para sa almusal ko bukas. Lumapit ako sa aso at dahan-dahang inilapag ang tinapay. Kinain yun ng aso at dinilaan ng aking kamay. Napangiti ako ng mapait. Dati, ang mga aso ko ay kumakain ng imported na steak. Ngayon, ang paghahati ng tinapay ang pinakamalaking bagay na maibibigay ko. Pero kakaiba. Mas magaan sa pakiramdam. Mas totoo. Bumalik ako sa kwarto at inilabas ang isang lumang cellphone na nabili ko sa bangketa. Ito ang tanging koneksyon ko sa labas. Biglang umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Alam kong si Dr. Santos ito, ang doktor na palihim na tumutulong sa akin dahil sa utang na loob niya kay Papa. Binasa ko ang mensahe at tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Bella, inilipat ni Miranda ang papa mo sa isolated ward ngayong gabi. Pinagbawalan na ang lahat ng nurse na pumasok maliban sa private staff na dala niya. Nakita kong may ipinasok silang mga papeles at notaryo sa kwarto. Mukhang pipilitin nila siyang pumirma o kukuha sila ng thumb mark kahit comatose siya. Kailangan mong kumilos. Baka hindi na siya abutin ng umaga. Nabitawan ko ang cellphone sa aking kandungan. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at magulo. Tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Kukunin nila ang lahat ngayong gabi. At papatayin nila si Papa kapag nakuha na nila ang pirma. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na langit ng tondo. Wala na akong oras para magplano. Wala na akong oras para mag-ipon ng lakas. Kailangan kong bumalik sa Montellano Tower. Kailangan kong pasukin ang lungga ng leon.
Kahit na ang tanging sandata ko lang ay ang tapang ng isang anak na nagmamahal. Tumayo ako at isinuot muli ang aking uniforme. Ang amoy ng pritong isda at ang init ng pagmamahal ni Nanay Luming ay nagbigay sa akin ng lakas. Kung dati ay lumalaban ako para sa korona ko, ngayon ay lalaban ako para sa buhay ng ama ko at sa katarungan ng mga tulad ni Nanay Luming. Hintayin mo ako, Papa. Bulong ko sa hangin. Parating na ako. Ang gabi ay malalim at tahimik, ngunit para sa akin, ito ay puno ng mga anino at panganib. Suot ang aking uniforme bilang balat kayo. Itinulak ko ang cleaning cart patungo sa isolated ward ng Montelano Medical Center. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay humalo sa malamig na hangin ng ospital, isang amoy na nagpapaalala sa akin ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay maingat, tila ako ay naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo na maaaring bumigay anumang oras. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa loob ng aking dibdib. Tila nais nitong kumawala sa takot na baka may makakita sa akin. Ngunit ang imahe ng aking ama na nag-aagaw buhay ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. Narating ko ang kwarto 305. Walang gwardya sa pinto dahil kampante si Miranda na walang makakapasok sa private wing na ito nang walang access card. Salamat na lang sa cleaning keycard na hiniram ko saglit mula sa maintenance room habang natutulog ang supervisor. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Ang pinto ay bumukas ng walang ingay. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor na nakakabit sa katawan ng aking ama. Ang ritmo ng makina ay mabagal at pare-pareho. Isang malungkot na himig na nagsasabing buhay pa siya, ngunit hirap na. Lumapit ako sa kanyang kama, napasinghap ako at napatakip ng bibig upang pigilan ang pagkawala ng isang hikbi. Ang dating matikas at makapangyarihang Don Emilio ay tila lumiit. Ang kanyang pisngi ay humpak. Ang balat ay maputla at manipis na parang papel. Maraming tubo ang nakakabit sa kanya, tila mga kadena na pumipigil sa kanyang paglaya. Papa! Bulong ko. Ang boses ko ay basag at puno ng sakit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito at walang lakas. Nandito na ako. Nandito na si Arabella. Pangako, ilalabas kita dito. Sa gilid ng kama, nakita ko ang isang folder na may tatak ng notaryo. Binuksan ko ito. Ito na ang deed of donation at transfer of rights. Naghihintay na lamang ng pirma o thumb mark. Ang galit ay muling umusbong sa aking dibdib. Mainit at nakapapaso. Talagang balak nilang nakawin ang lahat habang wala siyang kalaban-laban. Akmang kukunin ko na ang folder upang itago nang biglang bumukas ang pinto ng private lounge. Nakarugtong ng kwartong ito. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Wala nang oras para magtago sa ilalim ng kama o sa likod ng kurtina. Lumabas mula sa dilim si Leonardo. Ang kanyang suot na polo ay gusot. Ang kurbata ay maluwag na nakasabit sa kanyang leeg at ang kanyang buhok ay magulo. Amoy alak siya at sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay mapungay at pagod na pagod. Mukhang kanina pa siya nandito, nagbabantay o nagpapalipas ng oras. Akala ko ay sisigaw siya. Akala ko ay tatawag siya ng gwardya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang katapusan ko. Ngunit walang sigaw na dumating. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay paos at mababa. Nurse, ikaw ba yan? Iminulat ko ang aking mga mata. Nakatingin siya sa akin, pero parang hindi niya ako talaga nakikita. Sa dilim ng kwarto at sa labo ng kanyang paningin, dahil sa alak, isa lamang akong anino na nakasuot ng uniforme. Isang hamak na janitress. Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako. Niyakap ang folder sa aking dibdib sa ilalim ng aking jacket. Bumuntong hininga siya ng malalim.
at naupo sa sofa malapit sa paanan ng kama ni Papa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa sandalan at ipinikit ang mga mata. Ayusin mo na lang ang kumot niya, utos niya ng mahina. Pagkatapos, umalis ka na. Gusto ko ng tahimik. Dahan-dahan, lumapit ako para ayusin ang kumot ni Papa. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Ngunit nang mapadako ang tingin ko kay Leonardo, nakita ko ang isang luhang tumakas mula sa kanyang nakapikit na mata. I hate this. Bulong niya sa kawalan, tila kinakausap ang sarili. I hate her. Miranda is a monster. Pero wala akong magawa. Hawak niya ang kapatid ko. Natigilan ako. Ang kapatid niya? Si Clara na may sakit sa puso? Kaya ba siya sunod-sunuran kay Miranda? Kaya ba siya naging malupit? Dahil binihag din ni Miranda ang kahinaan niya. Ang galit na nararamdaman ko para kay Leonardo ay biglang nahaluan ng awa. Pareho lang kaming biktima sa larong ito. Pareho kaming nakadine sa kagustuhan ng iisang demonyo. Bigla siyang dumilat at nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, nakalimutan kong ako si Bella na janitress. Ang tiningnan ko ay ang lalaking minsan kong minahal sa malayo. Bakit? Simula niya, ang kanyang tingin ay lumambot. Tila nalilito. Bakit ang lungkot ng mga mata mo? Parang kilala kita. Kusa ang paggalaw ng aking kamay. Marahil ay dala ng awa o ng pangungulila. Dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa kanyang noo. Inaayos ang ilang hibla ng buhok na nahulog sa kanyang mata. Ang kanyang balat ay mainit. Napapikit siya sa aking haplos. Tila uhaw na uhaw sa kahit anong anyo ng kalinga. Sa loob ng ilang segundo, walang CEO at walang janitress. 2 tao lamang na pagod sa mundo, naghahanap ng sandalan sa gitna ng bagyo. Inihilig niya ang kanyang pisngi sa aking palad. 1 kilos ng pagsuko na hindi ko inaasahan mula sa aroganteng Leonardo Cruz. Ang puso ko ay kumabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na akala ko ay namatay na noong gabing itakwil ako. Kilig? Hindi, higit pa doon. Ito ay ang sakit ng pagmamahal na hindi pwede. Arabella. Bulong niya sa kanyang pagkahilo. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay parang malamig na tubig na gumising sa akin. Hindi pwede. Hindi ngayon. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Bitbit ang folder at ang bigat ng nalaman ko. Sandali! Tawag niya. Sinusubukang tumayo, pero muling napaupo dahil sa hilo. Hindi ako lumingon. Lumabas ako ng kwarto at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Sumandal ako sa pader sa labas, hinahabol ang aking hininga. Habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking pisngi. Nanakaw ko ang dokumento, pero parang may ninakaw din ako ngayong gabi. Isang sandali ng katotohanan mula sa lalaking dapat ay kaaway ko. Tumakbo ako, pabalik sa service elevator, pababa sa basement, at lumabas sa likurang bahagi ng ospital kung saan naghihintay ang kadiliman. Kinabukasan, pagdating ko sa Montellano Tower para sa aking shift, sinalubong ako ng kaguluhan. Ang lobby ay puno ng mga security guard na nagtatakbuhan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, takot na takot. Nakatayo sa gitna ng lobby si Miranda. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy sa galit. I want every inch of this building checked. Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong reception area. May pumasok sa kwarto ng asawa ko kagabi. Nawawala ang mga dokumento. Napalunok ako at yumuko. Sinusubukang maging invisible sa gilid habang hawak ang aking walis. At ikaw, napahinto ang tibok ng puso ko. Nakaturo si Miranda sa head of security. Ilabas mo ang CCTV footage ng 3rd floor hallway kagabi. Ngayon din, gusto kong makita ang mukha ng daga na yan. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam kong nakasuot ako ng maskara at sombrero kagabi. Pero sapat ba iyon?
O ito na ang katapusan ng aking pagbabalat kayo? Tumingin ako sa malaking screen sa security booth. Nagsimula nang mag-play ang footage. Isang figura na naka-uniforme ng janitress ang naglalakad sa hallway, papalapit sa camera. Napahawak ako sa aking dibdib. Sa ilang sandali na lang, makikita na nila. Nakatitig ang lahat sa malaking screen sa security booth. Ang bawat segundo ng katahimikan sa lobby ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa aking leeg. Sa video, isang figura na nakasuot ng uniforme ng janitress ang makikitang lumabas mula sa service elevator at naglakad patungo sa restricted wing. Malabo ang kuha dahil sa dilim at nakatakip ang mukha ng tao gamit ang isang face mask at sombrero. Ngunit malinaw ang nakasulat sa likod ng damit, Montellano Cleaning Services. Isang janitress. Ang tinig ni Miranda ay mababa, ngunit puno ng panganib, tila isang ahas na handa ng manuklaw. Humarap siya sa aming lahat na nakapila sa gitna ng lobby. Sinasabi ko na nga ba, mga daga kayo na sumisiksik sa bawat sulok ng kumpanyang ito para magnakaw. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Nanay Luming sa tabi ko. Hinawakan ko ito ng pasimple, sinusubukang iparating sa kanya na huwag matakot, kahit na ang totoo ay ako ang halos himatayin sa kaba. Ang folder na ninakaw ko ay nakatago sa ilalim ng mga sako ng basura sa cleaning cart na nasa likuran, ngunit kung maghahalughog sila, tapos na ako. Naglakad si Miranda sa tapat ng aming pila. Ang tunog ng kanyang takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila mga hammer na dumidikdik sa aking dibdib. Tinitigan niya kami isa-isa, mula sa matatandang nagtatrabaho dito ng ilang dekada hanggang sa mga baguhang tulad ko. Sino sa inyo ang pumasok sa kwarto ng asawa ko? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa mataas na kisame ng lobby. Umamin na ang may sala. Dahil kung hindi, tatanggalin ko kayong lahat ngayon din. Blacklisted. Wala nang tatanggap sa inyo kahit saang kumpanya sa Pilipinas. Napasinghap ang mga kasamahan ko. Nagsimula silang magbulungan. Ang takot ay mababanaag sa kanilang mga mukha. Para sa mga taong ito, ang mawalan ng trabaho ay katumbas ng pagkamatay ng gutom ng kanilang pamilya. Nakita ko si Grace na umiiyak na. Iniisip siguro ang tuition ng anak niya. Ang konsensya ko ay parang pinipiga. Hindi ko pwedeng hayaang magutom ang pamilya nila dahil sa akin. Handa na akong humakbang paharap. Sasabihin ko na. Aaminin ko na ako si Arabella, na kinuha ko lang ang dapat ay sa akin. Bahala na kung makulong ako, basta huwag lang sila madamay. Huminga ako ng malalim at ibinuka ang aking bibig upang magsalita. Ako po, ma'am. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ang boses ko ang narinig ko. Sa tabi ko, humakbang paharap si Nanay Luming. Ang kanyang maliit at payat na katawan ay nanginginig, ngunit nakataas ang kanyang noo. Nanay, anong ginagawa niyo? Bulong ko. Hinihila ang laylayan ng damit niya. Hindi siya lumingon sa akin. Tumingin siya ng diretso kay Miranda. Ako po ang pumasok. Maglilinis lang sana ako, ma'am. Naligaw po ako ng floor. Lumapit si Miranda kay Nanay Luming. Isang nangiting mapakla ang gumuhit sa kanyang labi. Maglilinis? Sa hating gabi? Sa private wing na bawal sa mga katulad mong mababa ang pinag-aralan? Opo, ma'am. Pasensya na po. Sagot ni Nanay Luming. Ang boses ay matatag. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam niyang hindi siya ang nasa video. Pero bakit niya ito ginagawa? Biglang itinaas ni Miranda ang kanyang kamay at itinulak ng malakas si Nanay Luming. Ang matanda ay nawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila dumurog sa puso ko. Napasigaw ang ibang janitress pero walang kumilos dahil sa takot sa mga gwardya. Sinungaling! Bulyaw ni Miranda habang nakatingin sa nakahandusay na matanda. Sa tingin mo maniniwala ako na naligaw ka lang. Magnanakaw ka. Get her out of here. You're fired.
At sisiguraduhin kong pati ang pension mo ay hindi mo makukuha. Dali-dali akong lumuhod para tulungan si Nanay Luming. May galos siya sa siko at namimilipit sa sakit ng likod. Ang galit sa loob ko ay sumabog. Gusto kong sugurin si Miranda. Gusto ko siyang saktan. Pero hinawakan ni Nanay Luming ang braso ko ng mahigpit. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at sakit, ay tumitig sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang katotohanan. Alam niya. Huwag, Bella. Bulong niya ng mahina. Sapat lang para ako ang makarinig. Kailangan mong tapusin ang nasimulan mo para kay Sir Emilio, para kay Carding, para sa amin. Natigilan ako. Nakilala niya ako. Sa kabila ng dumi sa mukha ko, sa kabila ng salamin at maikling buhok, nakita ng isang ina ang tunay na anak. At sa halip na isuko ako para sa reward, isinakripisyo niya ang sarili niya para bigyan ako ng oras. Hinila ng mga gwardya si Nanay Luming palabas. Wala akong nagawa, kundi panoorin siyang kaladkarin palayo. Tila isang basahan na itinapon matapos gamitin. Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay gustong sumigaw. Pero tinikom ko ang aking bibig hanggang sa malalasahan ko na ang dugo. Nang mawala na ang lahat at bumalik na si Miranda sa elevator, nang may ngiti ng tagumpay, naiwan akong nakatayo sa lobby, basag at durog. Bella, napalingon ako. Si Rico, ang security guard na laging tahimik. Lumapit siya sa akin at may inabot na isang maliit na susi na kalawangin. Nakita ko ang ginawa ni Nanay Luming. Sabi niya sa mababang boses, "Huwag mong hayaang masayang yun." Tiningnan ko ang susi. Susi yan ng lumang warehouse sa likod. Pagpapatuloy ni Rico, doon itinago ni Mang Carding ang ebidensya bago siya maaksidente. Kunin mo. Gamitin mo para pabagsakin sila. Mahigpit kong kinuyom ang susi sa aking palad. Ang metal ay bumaon sa aking balat. Isang paalala ng sakit at ng pangako. Tumakbo ako palabas ng building, patungo sa dilim, kung saan ligtas ako pansamantala. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Hinuhugasan ang dumi ng syudad, pero hindi ang dumi ng mga kaluluwa ng mga taong nasa taas. Pagdating ko sa eskinita, kinuha ko ang cellphone ko. May isang mensaheng dumating. Akala ko ay galing kay Dr. Santos o kay Nanay Luming gamit ang ibang number. Pero nang buksan ko ito, nanlamig ang buong katawan ko. Ang mensahe ay galing sa isang unknown number. Alam ko kung sino ka, Arabella. At alam ko kung ano ang kinuha mo kagabi. Ibalik mo sa akin bago matapos ang gabi kung ayaw mong sumunod sa libingan ng nanay mo. Nabitawan ko ang cellphone. Ang takot ay gumapang sa aking gulugod tulad ng isang malamig na kamay. Akala ko ay nakalusot ako. Akala ko ay si Nanay Luming lang ang nakakaalam. Pero may iba pang nakakakita. May iba pang nagmamasid sa dilim. At ngayon, alam na ng kalaban kung nasaan ako. Lumingon ako sa paligid, sa madilim na kalsada ng tondo. Ang bawat anino ay tila may anyo ng panganib. Wala na akong mapagtataguan. Ang bitag ay naisarado na at ako ang daga sa loob. Ang mensahe sa aking telepono ay tila isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa digital na tinta. Alam ko kung sino ka. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, kasabay ng mabilis na tibok ng aking puso. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na eskinita, yakap ang aking sarili, laban sa lamig ng gabi at sa takot na gumagapang sa aking balat. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. Nasa kamay ko na ang susi na ibinigay ni Rico, at ang susi sa kalayaan ng aking ama. Kung may nakakaalam man ng sikreto ko, isa lang ang ibig sabihin nito. Nauubusan na ako ng oras. Mula sa dilim lumitaw ang anino ni Rico. Nakasuot siya ng itim na jacket, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Ma'am Arabella," bulong niya, ang kanyang boses ay halos tangay ng hangin. "Delikado na dito. May mga tauhan si Miranda na umiikot sa compound. Kung papasukin natin ang warehouse, kailangan nating gawin ngayon.
Tumango ako, pinipilit na patatagin ang aking nanginginig na tuhod. Handa na ako, Rico, para kay Papa at para kay Mang Carding. Dumaan kami sa likurang bahagi ng Montellano compound, umiiwas sa mga CCTV camera at sa mga roving guard na alam naming bayaran ni Miranda. Ang lumang warehouse ay nakatayo sa dulo ng lote, tila isang dambuhalang bangkay na iniwan ng panahon. Ang mga pader nito ay puno ng lumot at kalawang, isang piping saksi sa mga krimen na pilit ibinaon ng kumpanya. Nang marating namin ang maliit na pinto sa likod, ipinasok ko ang kalawangin na susi. Ang metal ay nanlaban sa siradura, ngunit sa huli ay sumuko rin ito. Itinulak namin ang pinto. Ang mga bisagra ay umingit ng matinis, tila daing ng isang matandang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Bumalot sa amin ang amoy ng luma, alikabok, amag at langis. Binuksan ni Rico ang kanyang flashlight. Ang liwanag ay humawi sa dilim, na nagbunyag ng mga nagtataasang estante na puno ng mga kahon at sirang makina. Section 4. Bulong ko, inaalala ang sinabi ni Nanay Luming. Naglakad kami sa gitna ng mga naglalakihang anino. Ang bawat hakbang namin sa maalikabok na sahig ay lumilikha ng tunog na tila mga yabag sa loob ng isang katedral. Ito ang libingan ng mga sikreto ng Montellano Group. Sa dulong bahagi, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang gulong, nakita namin ito. Hindi ito isang ordinaryong filing cabinet. Ito ay isang lumang balikbayan box, ang simbolo ng pagmamahal at sakripisyo ng bawat Pilipino para sa pamilya. Tila angkop na dito, itinago ni Mang Carding ang katotohanan. Lumuhod ako at hinawi ang alikabok sa ibabaw ng kahon. Ang tape ay lumana at madaling natanggal. Binuksan ko ito. Sa loob, sa gitna ng mga lumang uniforme at gamit sa trabaho, ay may isang itim na logbook at isang brown envelope. Kinuha ko ang logbook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Mang Carding. Detalyado niyang itinala ang bawat depektibong makina, bawat reklamo ng mga trabahador na binaliwala ng management, at ang utos mismo ni Miranda na tipirin ang budget sa safety gear para may maibulsa siya. Ito ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ito ay kapabayaan na sinadya. Diyos ko, bulong ni Rico habang binabasa ang nilalaman sa ibabaw ng balikat ko. Pinatay nila ang kumpare ko para sa pera, ngunit may isa pang laman ang envelope. Isang liham na may selyo ng Montellano Law Firm, ngunit nakapangalan ito sa akin. Para kay Arabella. Sulat kamay ito ni Papa. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Anak ko Arabella, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako o hindi ko na kayang protektahan ka. Alam ko ang tungkol sa DNA test na pinaplano ni Miranda. Alam kong gagamitin niya iyon para sabihing hindi kita kadugo. Napasinghap ako. Alam ni Papa. Pero anak, gusto kong malaman mo na walang papel o dugo ang makakapagdikta ng pagiging ama ko sa'yo. Ikaw ang anak ko dahil ikaw ang pinili ko. Nakita ko kung paano ka lumaki, kung paano ka nagmahal, at kung paano ka nasaktan. Alam ko ang mga pagkukulang ko. Masyado kitang kinulong sa tore, at dahil doon, naging mahina ka sa harap ng mga lobo. Kaya sa huling habilin at testamento na ito, na itinago ko kay Carding dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ko, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil alam kong sa ilalim ng iyong takot, may puso kang marunong magmalasakit. Matuto kang bumaba para makita mo kung sino ang dapat tulungan. Maging matapang ka, anak. Ang mga luha ko ay pumatak sa papel, humahalo sa tinta ng sulat ni Papa. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako sa kasinungalingan ni Miranda na ako ay walang kwenta, na ako ay ampon lang na hindi karapat-dapat. Pero sa liham na ito, naramdaman ko ang yakap ni Papa. Naramdaman ko ang pagmamahal na hindi kayang burahin ng kahit anong intriga. Hindi ako ampon sa puso niya.
Hikbi ko, yakap ang liham sa aking dibdib. Anak niya ako. Anak niya ako. Sa sandaling iyon ng matinding emosyon, bigla akong nakaamoy ng isang bagay na kakaiba. Hindi ito amoy ng alikabok. Amoy ito ng gasolina. Matapang. Masangsang. Ma'am Bella! Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng takot. May tao sa labas. Bago pa kami makakilos, narinig namin ang tunog ng pagliyab. Isang malakas na pagsiklab ang yumanig sa paligid. Mula sa maliit na bintana sa itaas, nakita namin ang pagbagsak ng mga bote na may mitya. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong kahoy at karton sa loob ng warehouse. Ang dilim ay biglang napalitan ng nakapapasong liwanag na kulay kahel. Ang init ay agad na sumampals sa aming mga mukha. Kailangan nating lumabas. Sigaw ni Rico. Hinila ako patayo. Tumakbo kami pabalik sa pinto kung saan kami pumasok. Ngunit ayaw na nitong bumukas. Ang metal na hawakan ay umiinit na. May nagharang dito mula sa labas. Tulong! Tulong! Sigaw ko habang kinakalampag ang pinto. Pero ang usok ay nagsisimula ng kumapal, pumupuno sa aking baga. Napalingon ako sa paligid. Ang apoy ay tila isang gutom na halimaw na lumalamon sa bawat sulok ng bodega. Ang mga estante ay nagsimulang bumigay. Ang mga bakal ay umuungol sa init. Kami ay nakakulong sa loob ng isang higanteng oven. Sa ventilation shaft! Turo ni Rico sa isang maliit na butas sa itaas ng pader, malapit sa bubungan. Akyat ako, tapos hihilahin kita. Nagmadali si Rico na umakyat sa mga nakatambak na crates, ngunit habang umaakyat siya, isang nasusunog na biga mula sa kisame ang bumigay. Ang mabigat na kahoy ay bumagsak at tumama sa binti ni Rico. Bumagsak siya sa sahig, namimilipit sa sakit, habang ang apoy ay palapit ng palapit sa kanya. Rico! Sigaw ko. Tumakbo ako pabalik sa kanya, kahit na ang init ay halos tumunaw sa aking balat. Ma'am, umalis na kayo. Daing niya, habang pilit na itinutulak ang mabigat na kahoy. Iligtas niyo ang ebidensya. Iligtas niyo ang kumpanya. Tumingin ako sa kanya, tapos sa apoy na ngayoy humaharang na sa daan patungo sa ventilation shaft. Ang usok ay nagpapadilim sa aking paningin. Hawak ko ng mahigpit ang balikbayan box na naglalaman ng katotohanan. Nasa loob kami ng impyerno at sa pagkakataong ito, walang prinsesang sasagipin. Kailangan kong maging reyna na lalakad sa apoy. Ngunit paano? Paano kami makakalabas kung ang bawat daanan ay sarado na at ang hangin ay unti-unti nang nauubos? Naramdaman ko ang pagbigat ng aking talukap. Ang huling bagay na nakita ko ay ang paglamon ng apoy sa litrato ni Miranda na nakadikit sa isang lumang poster sa dingding. Tila nakangiti habang pinapanood kaming matupok. Ang hangin sa loob ng bodega ay naging lason. Ang bawat paghinga ko ay paglunok ng mainit na abo na dumudurog sa aking baga. Ang apoy ay sumasayaw sa paligid namin. Isang magandang halimaw na may balak kaming lamunin ng buo. Ang mga anino na nililikha nito sa pader ay tila mga demonyong nagdiriwang sa aming nalalapit na kamatayan. Rico! Sigaw ko. Pilit na hinihila ang mabigat na biga na nakadagan sa kanyang binti. Ang aking mga kamay ay napapaso sa nagbabagang kahoy, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Kailangan nating umalis. Ma'am, iwan niyo na ako. Daing ni Rico. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng kulay kahel na liwanag. Iligtas niyo ang kahon, ang katotohanan. Umiling ako habang ang mga luha ay bumabasa sa aking pisngi, natutuyo agad dahil sa matinding init. Walang maiwan. Sabay tayong lalabas. Sa labas, ang gabi ay napuno ng tunog ng mga sirena na papalapit. Ang pulang ilaw mula sa mga bumbero ay tumatagos sa makapal na usok, isang malayong pangako ng kaligtasan na tila hindi na namin maaabot. Sa gitna ng kaguluhan,
Dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba mula rito si Miranda. Ang kanyang mukha ay hindi nababahiran ng pag-aalala, kundi ng matinding inis. Sa likod niya ay si Leonardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang tinitingnan ang nasusunog na gusali. Anong nangyari dito? Malamig na tanong ni Miranda sa head of security. Arson po, ma'am. Sinadya. Sagot ng gwardya. At may 2 tao po sa loob. Isang janitress at isang security guard. Hayaan niyo na sila, sabi ni Miranda. Tila nag-uutos lang na walisin ang dumi. Ang importante, kontrolin niyo ang apoy. Huwag niyong hayaang kumalat sa main building. Insurance will cover the warehouse but not the people. Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Tumingin siya kay Miranda, hindi makapaniwala. What did you say? May mga tao sa loob. So what? Mga empleyado lang yan. Replaceable. Sagot ni Miranda ng walang emosyon. Ang mahalaga ay ang negosyo, Leonardo. Yan ang itinuro ko sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang nag-alab sa loob ni Leonardo. Hindi kasakiman, kundi konsensya. Tinalikuran niya si Miranda. Sir, saan po kayo pupunta? Sigaw ng isang bumbero. May ililigtas lang ako. Sagot ni Leonardo. Hinubad ang kanyang mamahaling coat at hinablot ang isang palakol mula sa fire truck. Sa loob ng bodega, nararamdaman ko na ang pagkaubos ng hangin. Ang aking paningin ay lumalabo at ang aking katawan ay bumibigay na sa pagod. Nahiga ako sa tabi ni Rico. Yakap-yakap pa rin ang balikbayan box na naglalaman ng huling habilin ni Papa. Ito na ba ang katapusan? Mamamatay ba kami dito kasama ng katotohanan at magiging abo na lamang? Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Ang metal na pinto ay unti-unting nayupi. Sa huling paghampas, bumigay ang seradura at bumukas ang pinto. Isang figura ang pumasok sa gitna ng apoy at usok. Si Leonardo. Ang kanyang puting polo ay puno na ng dumi. Ang kanyang mukha ay nababahiran ng pawis at alikabok. Ang mga mata niya ay naghahanap, desperado. Tulungan niyo kami. Sigaw ko gamit ang huling lakas na natitira sa akin. Nakita niya kami. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang nagbabagang biga mula sa binti ni Rico. Pagkatapos ay binalingan niya ako. Kaya mo bang tumayo? Tanong niya. Ang boses ay nagmamadali. Umiling ako. Ang aking mga binti ay parang gulay na walang lakas. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ako. Ang isang braso niya ay nasa ilalim ng aking mga tuhod. Ang isa ay nasa aking likod. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang lakas ng kanyang mga bisig. Mahigpit kong niyakap ang kahon sa aking dibdib. Dinala niya ako palabas. Habang papalabas kami sa impyerno, ang malamig na tubig mula sa hose ng mga bumbero ay sumalubong sa amin. Ang tubig ay humugas sa aking mukha. Hinugasan nito ang uling na ipinahid ko. Hinugasan nito ang dumi na nagtatago sa aking balat. Sa gitna ng pagbubuhat niya sa akin, natanggal ang makapal kong salamin. Nahulog ito sa basang semento at nabasag. Huminto si Leonardo sa ilalim ng liwanag ng ambulansya. Tumingin siya sa babaeng karga niya. Wala na ang gusgusing janitress na si Bella. Ang nakita niya ay ang mukha na pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan. Ang mukha na nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Ang mukha na minsan niyang hinangaan at kinamuhian. Ang mukha ni Arabella Montellano. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa determinasyon, ito ay naging pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla. At sa huli, isang malalim na sakit na tila ngayon niya lang naintindihan ang lahat. Ang babaeng inutusan niyang maglinis ng kape. Ang babaeng binigyan niya ng malamig na tingin. Ang babaeng hinayaan niyang masaktan. Nasa harapan niya pala ito sa buong panahon. Nagpapanggap, nagtatago, nagtitiis. Lumapit si Miranda
Ang mukha ay puno ng galit. Leonardo, ano bang ginagawa mo? Bakit mo niligtas ang basurang yan? Itinuro niya ako, ngunit hindi pa niya namumukhaan dahil sa kaguluhan. May namatay ba? Tanong niya din niya. Ang boses ay puno ng pagkayamot. Hindi inalis ni Leonardo ang kanyang tingin sa akin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang aking katawan sa isang stretcher na dala ng mga paramedic. Hinawakan niya ang aking pisngi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tumingin siya kay Miranda at sa unang pagkakataon, nakita ni Miranda ang apoy ng paghihimagsik sa mga mata ng kanyang tau-tauhan. Isang apoy na mas mainit pa kaysa sa nasusunog na bodega sa kanilang likuran. Wala, sagot ni Leonardo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Walang namatay. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagpapatuloy, tila ang buong mundo ay huminto upang makinig. Pero may ibang nabuhay na muli. Ang una kong naramdaman ay ang lambot ng unan sa ilalim ng aking ulo at ang amoy ng malinis na linen. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag na pumasok ay hindi mula sa nagbabagang apoy, kundi mula sa sinag ng araw na tumatagos sa isang malawak na bintanang salamin. Ang kisame ay puti at mataas. Ang hangin ay malamig at malinis. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, ngunit ang bawat galaw ay nagdulot ng matinding kirot sa aking katawan. Ang aking mga braso at binti ay puno ng mga gasgas at paso. Doon ko naalala ang lahat. Ang warehouse, ang apoy, ang pagbagsak ni Rico, at ang mukha ni Leonardo sa gitna ng usok. Huwag ka munang gumalaw. Ang boses na yon. Napalingon ako sa pintuan. Nakatayo doon si Leonardo. Hindi na suot ang kanyang maruming damit kagabi. Malinis na siya, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagod at isang emosyon na hindi ko mabasa. May dala siyang isang tasa ng mainit na kape. Agad akong napabangon, hindi inalintana ang sakit. Nasaan ako? Nasaan ang kahon? Si Rico? Kamusta siya? Nasa private condo ko tayo. Mahinahon niyang sagot. Inilapag ang kape sa bedside table. Ligtas ang kahon. Nandoon sa kabilang kwarto. Si Rico? Dinala na siya sa ospital. Stable na siya. Pero kailangan niyang magpagaling. Huminga ako ng maluwag, ngunit ang takot ay agad na bumalik. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Bakit mo ako dinala dito? Para isuko kay Miranda? Para gamitin laban sa akin? Umiling si Leonardo. Isang malungkot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung gusto kitang isuko, sana ginawa ko na kagabi pa lang, pero hindi. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Arabella, Bella, patawad. Ang salitang yon ay tila dayuhan na lumabas sa kanyang bibig. Patawad saan? Sa pag-utos sa akin na linisin ang kape mo? Sa hindi pagtingin sa akin bilang tao? O sa pagiging bulag mo sa lahat ng kasamaan ni Miranda? Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sa lahat ng yan, patawad dahil naging duwag ako. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang maliit na litrato. Inabot niya ito sa akin. Isang masayang dalagita ang nasa larawan, nakangiti habang yakap ang isang teddy bear. Ang kapatid ko, sabi ni Leonardo. Si Clara, may malubha siyang sakit sa puso. Kailangan niya ng transplant. Si Miranda ang nagbabayad para sa lahat ng gastusin sa Amerika, sa kondisyon na susundin ko ang lahat ng gusto niya. Hawak niya sa leeg ang buhay ng kapatid ko, Arabella. Natigilan ako. Ito pala ang kadena na gumagapos sa kanya. Ito ang dahilan ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Matagal ko nang alam na may mali sa kumpanya. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Kaya palihim akong nag-ipon ng ebidensya. Binuksan niya ang isang drawer
at inilabas ang isang itim na hard drive. Nandito ang lahat. Ang mga bank transaction ni Miranda papunta sa mga offshore accounts, ang mga pekeng kontrata, ang pag-overprice sa mga equipment. Hinihintay ko lang ang tamang panahon para gamitin ito, pero laging nauuna ang takot ko para kay Clara. Pero kagabi, tumingin siya sa akin ng diretso, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nang makita kitang nakahandusay doon, handang mamatay para sa katotohanan, napagtanto ko, anong silbi ng pagliligtas ko sa kapatid ko kung hahayaan ko namang mamatay ang kaluluwa ko? Inilapag niya ang hard drive sa kama, sa pagitan naming dalawa. Isang alok, isang alyansa. Mahabang sandali kaming nagtitigan. Ang lalaking dati kong kinamumuhian ay siya na palang tanging kakampi ko. Dahan-dahan kong inabot ang hard drive. Nang magdikit ang aming mga daliri, isang kuryente ang dumaloy sa aking ugat. Hindi kilig, kundi ang lakas ng pinagsamang layunin. Salamat, Leo. Bulong ko. Tumango siya. Ngunit ang sandali ng aming pagkakaisa ay biglang pinutol ng balita mula sa telebisyon sa sulok ng kwarto. Breaking news, Montellano Group nagpatawag ng isang biglaang emergency board meeting ngayong 10:00 ng umaga upang aprobahan ang pagbebenta nito sa rival company na Swicorp. Napatingin kami sa orasan. 8:00 na ng umaga. Mayroon na lang kaming 2 oras. Hindi maari, sabi ko. Tumayo ako kahit masakit ang aking katawan. Ibebenta niya ang lahat ng pinaghirapan ni Papa para lang takasan ang mga kasalanan niya. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipakita sa board ang lahat ng ebidensya bago niya malagdaan ang kontrata. Tumango ako. Pero, paano? Tingnan mo ang itsura ko. Isa akong pugante at wala akong maisusuot. Ngumiti si Leonardo. Naglakad siya patungo sa isang malaking cabinet at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang damit na nakabalot sa plastic, isang eleganteng power suit na kulay navy blue. Sa nanay ko to, sabi niya nang may halong lungkot at pagmamalaki. Isa siyang abogado, matapang, palaban, katulad mo. Sigurado akong masaya siyang ipahiram ito sa'yo. Inabot niya sa akin ang damit. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang lakas ng isang babaeng hindi sumusuko. Naligo ako at ginamot ang aking mga sugat. Habang isinusuot ko ang suit sa harap ng salamin, ibang tao ang aking nakita. Wala na ang takot sa mga mata ni Bella. Wala na ang pagka-inosente ni Arabella. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang babaeng hinubog ng apoy, isang mandirigma. Lumabas ako ng kwarto. Napahinto si Leonardo sa pagtimpla ng kape. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi sa paraan ng pagnanasa, kundi sa paraan ng malalim na paghanga at respeto. Handa na ako, sabi ko. Lumapit siya sa akin. Nakita niyang hindi maayos ang pagkakalagay ng kwelyo ng aking damit. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang mga kamay at inayos ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking leeg, isang haplos na nagpadala ng kakaibang init sa aking buong katawan. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng digmaang aming haharapin, may isang tahimik na pangunawa na nabuo. Isang pangunawa na kahit anong mangyari, hindi na kami nag-iisa. May kulang pa, sabi niya at umatras. Pagbalik niya, may dala na siyang isang pares ng simpleng itim na sapatos, ang sapatos ng kanyang ina. Welcome back, boss, sabi niya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ko sa kanyang mga labi. Tumayo na kami sa tapat ng pinto ng Montellano Tower. 9:30 na ng umaga. Huminga ako ng malalim. Ito na ang huling laban. Naglakad kami papasok sa lobby. Ang mga empleyado at gwardya ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa paligid. Ang lahat ay nakatingin sa akin, hindi makapaniwala.
Hindi ko sila pinansin. Itinuon ko ang aking tingin sa isang direksyon lamang. Ang elevator na papunta sa ikatlong floor. Sa boardroom. Huminto kami sa tapat ng malaking pinto na gawa sa mahogany. Narinig namin ang boses ni Miranda sa loob. Pinipilit ang mga board members na pumirma. Tumingin sa akin si Leonardo at tumango. Isang hudyat na handa na siya. Huminga ako ng malalim. Inipon ang lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng pagmamahal na itinago ko sa aking dibdib. Itinulak ko ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Lahat ng tao sa loob ay napalingon sa akin. Nakita ko si Miranda, nakatayo sa dulo ng mesa, hawak ang isang mamahaling pluma, handa ng lagdaan ang katapusan ng legacy ng aking ama. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa tagumpay patungo sa purong gulat at takot. Itinaas ko ang aking noo. Ang boses na lumabas sa aking bibig ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng kapangyarihan. Bitiwan mo ang panulat na yan, tita. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay biglang nabasag. Ang bawat miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na dati kong tinatawag na tito at tita, ay napatingin sa akin na tila nakakita ng multo. Ang pluma na hawak ni Miranda ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Gumawa ito ng isang maliit na mantsa ng itim na tinta sa kontratang magbebenta sa kaluluwa ng kumpanya. Ngunit ang gulat sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng isang mapanlait na tawa. Isang tawa na pilit at matinis na nagtangkang itago ang takot na gumagapang sa kanyang mga mata. Arabella? Anya? Ang bawat pantig ay puno ng lason. Anong ginagawa ng kriminal na ito dito? Guards! Palabasin niyo ang babaeng yan. May warrant of arrest yan. 2 gwardya ang humakbang papasok, handang kaladkarin ako palabas. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, humarang si Leonardo sa pagitan namin. Walang aalis. Matigas na sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay may bigat at autoridad na hindi pa naririnig ng board mula sa kanya. Dahil ang tunay na kriminal ay hindi pa umaalis sa kwartong ito. How dare you! Sigaw ni Miranda, itinuro si Leonardo. Traidor ka! Matapos kitang tulungan, ganito ang igaganti mo. Hindi tulong ang tawag doon, Miranda. Malamig na sagot ni Leonardo. Blackmail yun. At tapos na ang lahat ng yun ngayon. Humarap ako sa board. Mga ginoo. Mga ginang. Nagsimula ako. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Nandito ako hindi para manggulo, kundi para magsiwalat ng katotohanan. Ang babaeng yan, itinuro ko si Miranda, ay hindi lang nagnanakaw sa kumpanya, pinapatay niya ito. At unti-unti niyang pinapatay ang aking ama. Isang bulungan ang kumalat sa buong kwarto. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may pagdududa, ang iba naman ay may bahid ng awa. Patunayan mo. Hamon ng isang board member na matagal nang kapanalig ni Miranda. Ngumiti ako. With pleasure. Sininyasan ko si Rico na pumasok sa kwarto habang itinutulak ang isang maliit na cart. Hirap siyang maglakad dahil sa benda sa kanyang binti. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa ibabaw ng cart ay ang balikbayan box. Ang kahon na muntik na naming ikamatay. Binuksan ko ito at inilabas ang logbook ni Mang Carding. Ito ang talaan ng lahat ng kapabayaan sa ating warehouse. Mga utos na nanggaling mismo kay Miranda na bawasan ang safety budget para mailipat sa kanyang personal na account. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Mang Carding at nasaktan ang marami pang iba. Sunod kong inilabas ang sulat ni Papa, ang kanyang huling habilin. At ito, ang patunay na ako, at hindi siya, ang tunay na tagapagmana ng Montellano Group. Ibinigay ni Leonardo ang mga kopya sa bawat miyembro. Habang binabasa nila, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagdududa patungo sa pagkaalarma. At para sa grand finale, sabi ni Leonardo,
Isinaksak ang itim na hard drive sa malaking screen sa likuran ni Miranda. Isa-isang lumabas sa screen ang mga bank statement, milyon-milyong piso na inilipat sa mga account sa Cayman Islands, mga pekeng invoice, mga litrato ni Miranda na kasama ang mga sindikato. Ang boardroom ay napuno ng mga singhap ng pagkabigla. Peke yan, gawa-gawa lang yan lahat. Desperadong sigaw ni Miranda, ang kanyang muka ay namumutla na. Gusto niya lang akong siraan para makuha ang pera. Huwag kayong maniwala sa ampon na yan. Hindi ako ampon. Sagot ko, ang boses ko ay naglalaman ng lahat ng sakit at pagmamahal na naramdaman ko. Ako ang anak na pinili ni Emilio Montellano. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang nagpatigil sa lahat. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa likuran. Lahat kami ay napalingon. Pumasok si Dr. Santos at sa likod niya, itinutulak ang isang wheelchair kung saan nakaupo ang aking ama. Si Don Emilio Montellano. Gising siya, payat, mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay at nag-aalab sa galit. Tila nakakita ng multo si Miranda. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Emilio, paanong nangyari to? Dahan-dahang itinaas ni Papa ang kanyang nanginginig na kamay. Hirap siyang magsalita dahil sa epekto ng lason at ng koma, ngunit ang kanyang intensyon ay malinaw. Itinuro niya ang kanyang daliri. Hindi sa akin, kundi ng diretso kay Miranda. Isang salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na iyon para maging hatol. Aahas. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang kinatawan ng SY Corp ay mabilis na tumayo. Inayos ang kanyang damit at umalis ng walang paalam. Ang mga board members ay sabay-sabay na tumayo. Lumalayo kay Miranda na tila siya ay may nakakahawang sakit. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa boardroom. Miranda Sandoval, sabi ng hepe, inaaresto ka namin para sa mga kasong qualified theft, multiple counts of estafa, at attempted murder. Hindi! Bitiwan niyo ako! Nagwawalang sigaw ni Miranda habang pinupusasan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Akin ang lahat ng ito. Akin. Kinaladkad siya palabas ng mga pulis. Sa kanyang pagdaan sa tabi ko, tumigil siya at tiningnan ako ng may sukdulang puot. Hindi pa tayo tapos, Arabella. Sisirain kita. Papatayin kita. Hindi ako natakot. Hindi ako ngumiti. Tiningnan ko lamang siya ng may malalim na awa. Kawawa ka naman, tita. Bulong ko. Sapat lang para siya ang makarinig. Ang hirap mo pala. Dahil sa huli, pera lang ang meron ka. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkatalo. Tuluyan na siyang kinaladkad palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo sa hallway. Nang tuluyan ng tumahimik ang kwarto, doon ko naramdaman ang lahat. Ang pagod, ang sakit, ang bigat ng mga nakaraang linggo. Ang tensyon na nagpanatili sa aking pagtayo ay biglang nawala. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Pakiramdam ko ay babagsak ako sa isang malalim na balon ng kadiliman. Bago pa man tumama ang aking katawan sa sahig, naramdaman ko ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa akin. Ang huli kong nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Leonardo at ang huli kong narinig ay ang mahinang boses ng aking ama na tumatawag sa aking pangalan. Anak. Ang unang umaga ko bilang bagong CEO ng Montellano Group ay hindi nagsimula sa isang magarbong almusal o pagbati mula sa mga empleyado. Nagsimula ito sa katahimikan ng opisina ni Papa, kung saan ako umupo sa kanyang malaking swivel chair. Ang amoy ng lumang libro at mahogany ay nanatili. Ngunit may bagong hangin na umiihip sa loob. Ang hangin ng pagbabago. Ang pag-upo ko sa upuang ito ay hindi nagdulot ng pakiramdam ng tagumpay, kundi ng bigat ng responsibilidad. Bawat sulok ng kwartong ito ay may alaala. Ang mga pangaral ni Papa, ang mga pangarap ng aking ina,
At ngayon, ang mga sugat na natamo ko sa daan. Ngunit ang mga sugat na ito ay hindi na masakit. Ang mga ito ay naging mga medalya, mga paalala na ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa taas ng iyong posisyon, kundi sa lalim ng iyong pinanggalingan. Ang una kong ginawa ay ipatawag ang lahat ng department heads para sa isang pulong. Hindi sa boardroom, kundi sa employees lounge sa ibabang palapag. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha nang makita nila akong nakaupo sa isang simpleng silya, umiinom ng kape mula sa vending machine. "Good morning!" Bati ko, at ang bulungan ay agad na huminto. Ang unang agenda natin ay hindi tungkol sa sales projection o marketing plans. Ito ay tungkol sa mga tao. Inilatag ko sa mesa ang isang bagong panukala. Simula ngayon, lahat ng empleyado ng Montellano Group, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kasama na ang mga outsourced na janitors at security guards, ay tatanggap ng kumpletong health benefits para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ang kanilang sahod ay itataas ng 20% at magkakaroon ng mandatory overtime pay. Walang exception. Pero Ma'am Arabella, nagsalita ang HR head, "That's not our standard operating procedure. Malaki ang magiging epekto niyan sa ating budget." Tiningnan ko siya ng diretso. Kung ganoon, ang standard natin ay mali. Ang isang kumpanyang hindi kayang alagaan ang sarili niyang mga tao ay isang kumpanyang walang kaluluwa. At simula ngayon, ibabalik natin ang kaluluwa ng Montellano Group. Ipatupad niyo ito. Agad. Walang nangahas na sumagot. Pagkatapos ng pulong, hindi ako bumalik sa opisina ko. Naglakad ako papunta sa maliit na pantry ng mga janitors sa basement. Naabutan ko doon si Nanay Luming, nag-aayos ng kanyang mga gamit, handa nang umalis. "Nanay," tawag ko sa kanya. Napalingon siya at nang makita niya ako, agad siyang yumuko. "Ma'am Arabella, pasensya na po. Aalis na po ako." Lumapit ako at hinawakan ng kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagpakain sa akin nung ako ay gutom. "Hindi ka aalis, Nay. Sa katunayan, may bago kang posisyon." "Po? Ikaw na ang bagong head supervisor ng buong housekeeping department ng Montellano Tower." Sabi ko nang may ngiti. Sino pa ba ang mas nakakaalam kung paano alagaan ang bahay na ito, kundi ang ina nito? Napaluha si Nanay Luming, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa dignidad na ibinalik sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap ng isang ina na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Pag-akyat ko sa aking opisina, may naghihintay na sa akin. Si Leonardo, nakatayo malapit sa bintana, hawak ang isang puting envelope. "Ara," sabi niya, hindi makatingin sa akin ng diretso. "Congratulations! Alam kong kaya mo yan." "Salamat, Leo. Anong kailangan mo?" tanong ko. Inabot niya sa akin ang envelope, isang resignation letter. "I don't deserve to be here," sabi niya sa mababang boses. "Naging bahagi ako ng sistema na halos sumira sa iyo at sa kumpanya. Kailangan kong pagbayaran yon." Tiningnan ko ang sulat, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang sulat at pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng papel na napupunit ay hudyat ng isang bagong simula. "Hindi ko kailangan ng resignation mo," sabi ko. "Ang kailangan ko ay ang talino mo. Ang kailangan ng kumpanya ay ang dedikasyon mo. Pwede kang manatili bilang COO, bilang kanang kamay ko." Nagulat siya. "Pero may isang kondisyon." Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay seryoso. "Kailangan mong matutong tumingin sa ibaba. Kailangan mong alamin ang pangalan ng bawat janitor at guard sa building na ito. Kailangan mong kumain sa employees' cafeteria kahit isang beses sa isang linggo. Kailangan mong tandaan na ang mga numero sa report ay hindi lang basta numero. Mga buhay yan ng tao."
Kaya mo ba yon? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusali, at sa mga taong parang mga langgam sa ibaba. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. "I will do my best, boss," sabi niya nang may bagong determinasyon. Tanghalian. Sa halip na kumain sa executive lounge, bumaba ako sa cafeteria. Kumuha ako ng bandehado at pumila kasama ng ibang mga empleyado. Umupo ako sa isang bakanteng upuan sa tabi ni Nanay Luming at ni Rico. Ang pagkain ay simple lang, adobo at kanin, pero mas masarap pa ito kaysa sa kahit anong steak na natikman ko. Ang kwentuhan, ang tawanan, ang pakiramdam na bahagi ka ng isang tunay na pamilya, ito ang nawala sa Montellano Group at ito ang ibabalik namin. Mula sa di kalayuan, nakita ko si Leonardo na pumasok sa cafeteria. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos ay kumuha ng pagkain at umupo sa isang mesa na hindi kalayuan sa amin. Ngumiti siya sa akin. Isang maliit na ngiti na nagsasabing sinisimulan na niya ang kanyang pangako. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa loob ng Montellano Tower ay iba na. Hindi na ito mabigat sa takot at intriga. Ngayon, ito ay magaan. Puno ng tunog ng masiglang usapan sa mga hallway at ng tawa na umaalingaw-ngaw mula sa cafeteria. Ang dating malamig na gusali ay may puso ng muli. Mula sa bintana ng aking opisina, pinanood ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpinta sa mga ulap, isang obra maestra na araw-araw kong pinasasalamatan. Hindi na ako nakakulong sa toreng ito. Ito na ngayon ang aking tore ng pag-asa. Ma'am Arabella, nakaschedule na po ang meeting with the new investors bukas, sabi ng aking sekretarya mula sa intercom. "Thank you, Liza," sagot ko. "And please, call me Ara." Sa isang taon, maraming nagbago. Ang Montellano Group ay hindi lang nakabangon. Lumago ito nang higit pa sa inaasahan. Naging kilala kami hindi lang sa aming serbisyo, kundi sa aming pag-aalaga sa mga empleyado. Naging modelo kami ng isang kumpanyang may malasakit. Si Nanay Luming ay masaya na sa kanyang posisyon. Tinuturuan ng mga bagong janitor hindi lang kung paano maglinis, kundi kung paano magkaroon ng dignidad sa trabaho. Si Rico naman, matapos ang kanyang operasyon, ay na-promote bilang Head of Security. Sila ang mga haligi ng bagong Montellano. Tungkol naman kay Miranda, nabalitaan kong nahatulan na siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Minsan, sa gitna ng gabi naiisip ko siya. Hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi isang malalim na awa. Pinatawad ko na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Dahil ang pagpapatawad ang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa rehas ng nakaraan. Ang pinto ng aking opisina ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Papa. Itinutulak ang kanyang sariling wheelchair. Malaki na ang ipinagbuti ng kanyang kalusugan. Nakakapagsalita na siya ng mas malinaw at unti-unti nang nanunumbalik ang lakas sa kanyang mga binti. "Anak," sabi niya, isang nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo. Ang mga papel na yan, makakapaghintay iyan." Lumapit ako at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Okay lang po, Pa. Masaya po ako sa ginagawa ko." Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal na minsan kong inakalang nawala na. "Ang nanay mo, kung nakikita ka lang niya ngayon, ibang klase kang babae, Ara. Mas matapang ka pa kaysa sa akin." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang tunay na yaman, hindi ang mga numero sa bank account, kundi ang mga sandaling ito. Ang paghilom, ang kapayapaan. "Uwi na tayo, Pa. Luto ko ang paborito mong sinigang." Nang papalabas na kami ng opisina,
nasalubong namin si Leonardo na may dalang mga report. Sir Emilio, Ara, good evening. Bati niya. Isang magalang na ngiti ang nasa kanyang labi. Sa loob ng isang taon, naging tunay siyang kanang kamay ko. Ang kanyang talino ay naging instrumento sa pagbangon ng kumpanya at ang kanyang pagsisisi ay naging daan para sa kanyang pagbabago. Naging mas mabuti siyang tao, isang leader na marunong makinig. Tumango si Papa sa kanya. Leonardo, iho, magaling ang ginawa mo sa Cebu expansion. Ipagpatuloy mo yan. Salamat po, sir. Pagkaalis ni Papa kasama ang kanyang nurse, naiwan kaming dalawa ni Leo sa hallway. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang mukha. Tumawag si Clara kanina. Sabi niya, naging successful ang heart transplant niya. Gusto niyang magpasalamat sa'yo. Wala yon, sagot ko. Masaya akong nakatulong. Hindi lang yun, Ara. Salamat sa lahat. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin sa mga tingin namin, sa mga ngiti. Doon namin natagpuan ang isang lengguwahe na kami lang ang nakakaintindi. Ang aming relasyon ay hindi isang nag-aalab na apoy, kundi isang tahimik na ilog, malalim, matatag, at dumadaloy sa tamang direksyon. Hindi kami nagmamadali. Ang mahalaga, magkasama naming tinatahak ang agos. Isang araw, baka. Pero sa ngayon, sapat na ito. Bumalik ako sa aking mesa upang kunin ang aking bag. Sa ibabaw nito ay may isang huling dokumento na kailangan kong pirmahan. Ang approval para sa Christmas bonus ng lahat ng empleyado. Ang pinakamalaki sa kasaysayan ng kumpanya. Kinuha ko ang pluma. Habang inilalapat ko ang aking pirma, napatingin ako sa aking kamay. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng desk lamp, nakita ko pa rin ang mga bahagyang bakas nito. Ang mga kalyo na nakuha ko nung ako si Bella, ang janitress. Hindi na sila magaspang. Halos hindi na nga sila makita. Pero alam kong nandoon sila. Isang permanenteng marka sa aking balat. Isang mapa ng daan na aking tinahak. Hinaplos ko ang mga ito. Dati, ikinahihiya ko ang mga kamay na ito. Ngayon, ito ang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Hindi pala kailangan ng isang prinsipe para iligtas ang isang prinsesa. Minsan, kailangan lang niyang matutong magsuot ng uniforme, humawak ng basahan, at sa sarili niyang mga kamay, itayo muli ang kanyang palasyo mula sa abo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ang paghahanap ng taong bubuo sa'yo, kundi ang paghahanap ng taong sasamahan kang buuin ang iyong sarili. At sa wakas, masasabi kong buo na ako.